Nanggagaling sa Kanya ang lahat. Kaya nga ibig sabihin ng God, source. Hindi po name ang God. God means source. Kaysa dating buhay nyo, magpapakamatay kayo. Tapos ngayon nakakilala kayo sa Panginoon. Ayaw nyo nang gamitin ang buhay nyo sa Lord. Paggamit tayo sa Lord. Manampalataya tayo sa Kanya. Ipangaral natin ang Diyos ang nagpo-provide. Ang ating topic ngayon, are we all set? Genesis 22. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos, tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isang pinakamamahal mo na si Isaac sa lupain ng Moriya. Makyat kayo ng bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac. Rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang saksakinan niya ang bata, mantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ang... Ano yun anak? Tanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon kahit nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit niya sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang saksakin na niya ang bata, tinawag niya ang anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saksakin. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may isang lalaking tupa na ang sungay ay napakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na kaya't ang lugar na iyon sa kaya tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob at magpahanggang ngayon. At sa bundok ni Yahweh ay may Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Jehovah Jireh, everybody say, Jehovah Jireh, my provider. And the languages bring us to the realms of understanding about God. Be attentive, be conscious enough, Panginoon, to know everything about God. The Lord, my provider, our provider, the church provider, our individual provider. Amen. Siyo, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. The Lord our provider, Jehovah Jireh. Sabi sa Genesis 22:8, Genesis 22:8, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't Lord will provide. Dito binanggit yung unang, the Lord is my provider. No? Lahat tayo may pangangailangan. Amen po ba? Amen. Lahat. Kundi pinansyal, physical. Kundi physical, relasyon. Kapag ang isang tao
tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Oo. This is the which receive seed by the wayside. Parang kulang ka. Learn sa understanding, dadalhin. Magpipray po kayo. Maunawaan ko po ang salita ng Diyos. Kasi may magnanakaw. Kasi ayaw ng Diablo na kayo lumago sa pananampalataya nyo. Yung pangailangan mo, magkakala ka sa Kanya at ipoprovide. Because without faith, kasi hindi ka galing kasi naagawan ka ng salita ng Diyos. Naagawan ka ng pananampalataya dahil may magnanakaw. Kaya pray. Amen po ba? Kaya malaga na ipanalangin na maging matabang lupa tayo sa Matthew 13:23. Mateo 13:23. At ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay mga taong duminig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may taga-60, at may tig-30. Multiplication ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya ng division sa church. Nagmumultiply ang faith mo. Alam niyo na yan? May pagtotoo na tayo. Amen po ba? From glory to glory, day by day, nababago ka. Kaya nagpe-pray kasi, dapat mag-pray tayo na maging matabang lupa tayo. Binubungkal natin to, dinidiligan ng panalangin. Dumadalo sa gawain. Nakikinig sa mga tao na may pananampalataya rin. Subukan nyo tumambay sa mga chismosa. Sigurado chismosa na rin kayo. Subukan nyo tumambay sa mga tambay. O sumama sa mga taong losers. Magiging mahirap na rin kayo. Pero sumama kayo sa matatalino. Ang mga usapan, ano daw? Ang mga poor, nag-uusap sila about what? About people, no? Chismisan dito. Pero ang mga middle class, nag-uusap sila about, alam naman, pag-aari. Yung, ay, bago ako ito. Uy, alam mo, may bago akong damit. Oh. Ang ganda ng mga kaya. Yung medyo mas mataas sa poor. Pero ang mga mayayaman, nag-uusap yan ng idea. Nag-uusap ng paano yumaman. Paano magnegosyo. Diyan ka daw sasama. Amen? Amen. Sa mga taong losers. You're such a loser, Jaya. Kasi, impartation, ang tawag dyan, sabi sa Corinthians, association brings impartation. Because tell me who your friends are, and I will tell you where do you live. Kasi yung kaibigan mo, alam mo ba? And I will tell you, sabihin, na-influensya ka kung sino mga kausap mo lagi. Pagkagising mo pa lamang kung kausap mong Holy Spirit, ano kaya magiging, ano kapag tagal-tagal? Magiging mong kamukha mo ang Diyos. Sa Japanese, di ba? Kamukha mo. The Christ like this, hindi pa lang natin Panginoon. Kasi babad ka sa Kanya eh. At yun ang goal natin, in the image and the likeness of God. Yung image, imagination natin. Kung lahat ang ini-imagine natin, hindi po kalaswaan, katarantado, kalokohan, pagnanakaw. Kaya ginunaw sa Genesis 6 kasi ang imagination ng mga tao ay puro kalaswaan, kalibugan, at kung ano-ano pa. Kung magsama-sama, pinag-uusapan ng mga lalaki, babae, puro sex. Ang mga babae kaya pag nagsama-sama, buhay na may buhay. Mga chismoso, chismosa. Hindi ganon. Wala rito na. Pagsabi sa tabi mo, wala dito no. Mga binago na tayo. Amen? Amen. Mahalaga pong manampalataya sa Panginoon. Si Abraham, bago siya pinagkalooban ng Panginoon, Jehovah Jireh, sinabi niya, nanampalataya muna siya. Bago ka manampalataya, dinanakaw ni Satanas ang mga ibinigay sa iyong salita. Tapos kung hindi ka magpe-pray, hindi ka magbabantay, matutulad ka lamang sa mga losers. Amen? Amen. Pero wala na dyan. Alam niyo na yan. May testimony na kayo. Nabago na kayo. Huwag na kayo babalik sa dati. Amen po ba? Amen. Nais ng Panginoon na ito yung alalahanin nyo. Kaya nilog ng Panginoon na masaksihan ninyo ang mga mirakulo, ang mga pagpapagaling, ang mga pagkilos ng Diyos mula sa isang tao patungo sa isa pa at maging sa inyong mga sarili. Amen po ba? Amen. Na-testify nyo na yan. Walang buhay sa mundo. Wala po. Ako, balik-balik na ako. Mundo, sa Diyos, sa Diablo, sa Diyos, sa Diablo. Wala pong buhay sa mundo. They are seeking after the wind.
Lahat ay walang kabuluhan, sabi ni Pablo, ni Apostol Solomon. At kayo rin, alam niyo, walang buhay dyan. Kain, tulog. Walang purpose. Walang goal. Walang misyon. Ang klaseng buhay yan. Sapagat mahalaga ito na maunawaan. Kapag naunawaan ninyo, ito'y malalakaran ninyo dahil nagre-rema na sa inyong mga puso. Amen, di ba? You meditate it day and night and you will be careful to do everything written in it. Ganun po ang proseso ng Diyos para maging provider mo siya sa iyong puso. Tingnan si Abraham, yung binasa natin, sinagad siya, di ba? Sinasagad siya sa kanyang pananampalataya. Ialay nyo, di pa nga kayo maabot sa inyo. Sa ganung system, ialay nyo yung anak nyo. Kaya nyo ba yun? Sinagad siya. Baboy pa lang yata yung naalay nyo. Alay kaya natin si Grace. Sagadin ka, no? Sasaksakin. Alay natin sa bundok ng baras. Tao yun, hello? Kaya nyo ba yun? Iaalay? Ano ba ito? Kung kayo siya, ano ito? Diyos ba ito? Iaalay yung ano? Tao? Baka kanibal itong Diyos ko? Di ba? Isa kasalanan yun. Lahat po tayo ay sasagarin. Sinasagad nga kayo ang kalaban nyo, di ba? Konting-konti ka na lang. Ganon din sa Lord. Sinasagad, parehas lang yan. Bibigay ka ba? O ibibigay mo na ang lahat sa Lord? Iso-surrender mo na ba? Gerema yan, di ba? Yung faith, tinanakaw ni Satanas. Jehovah Jireh. Hanggat sasabihin mo sa buhay mo, Jehovah Jireh. Ganun po magturo ang Panginoon o magpalawak ng kanyang pananampalataya. Ang Panginoon nagkakaloob sa ating lahat, sa inyong lahat ng mga bagay. Ang Panginoon ang pinagagalingan ng lakas. Amen? Buhay, pangailangan at lahat na pinagmumulan ay sa Diyos. In Him believe and have our being. Sa Panginoon nagsisimula ang lahat ng bagay at sa pamagitan nito kayo ay umiikot base sa kanyang kalooban. John 1:3. John 1:3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Amen. Amen. In Him believe and move and have our being because of the Lord Jesus Christ. All things were created because of Him. Tandaan niyo yan. Hello? Naintindihan niyo po? Na kay Jesus, na kay Yeshua. Hindi ka pa pwedeng dumirekta sa Ama. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Hindi ka pwedeng maging backer niyo si Maria. Kung sino-sino pangalan, si Buddha. Sino-sino pa mga backer niyo. Jesus lang. Amen po ba? Amen. Yeshua, isa lang pangalan binigay. Huwag na kayong manan. Tinuro na nga. Siya lang namatay, nabuhay ng muli. Meron pa ba namatay at nabuhay ng muli sa 3 araw? Meron pa ba? Ha? Meron pa? Kung meron, turo nyo lang. Baka there's another way. Wala na pong ibang daan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Sige, malakas sa palakpak para sa Kanya. Acts 17:28. Ano sabi dyan? Basa, 1, 2, 3, go. Sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ng mga anak niya. Kaya pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Ang Panginoong Jesus, ano siya? Jehovah. Pagamat nasasaksihan na ninyo ito noon, subalit mayroong sitwasyon na dinadala pa rin kayo sa mga upang masubok ang inyong mga pananampalataya at magtiwala sa Panginoon. Upang patuloy kayong lumapit sa Diyos, upang patuloy kayong manatili. Alam nyo kasi pag andyan na ang lahat sa inyo, nakakalimot ang tao. Alam mo yung mayayaman, nahirapan sila mag-pray, di ba? Ba't sila mag-pray? Ang pagsimba para sa mahirap lang yan. Kaya titirahin naman sila sa relasyon. Titirahin sila sa puso, kaya laglag sila. May pera sila, pero yung utak nila, ugali nila, pangit. Okay, may pera ka, nabibili mo lahat. Pero hindi mo kayang lahat bilhin. Pwede ka bumili ng kama na maganda, queen size bed, aircon, na room. Pero ang tulog, hindi mo mabibili. Amen po ba? Amen. Pwede kang bumili ng magaganda, masasarap na pagkain. Mayaman ka. O sige, mayaman ka. Pero yung appetite, yung sarap, di ba? Hindi mo mabibili yan. Ang yaman-yaman mo, hindi mo naman mabili, masasarap. Bakit? May sakit ka, bawal. Maraming bawal. Ang nakakain mo lamang, tubig. Bawal sa iyo lahat. Kawawa naman sila. Bigay na lang nila sa church ang pera nila. Baka matuto pa sila. Amen? Amen. Tama ba? Is that the reality of life?
Tama po ba? Kaya ginagawa ng Panginoon yan, sinusubok po tayo, dumataan talaga tayo kasi minsan nakakalimot tayo. Kaya gusto ng Panginoon maranasan nyo, maranasan natin every day, hanggang tumimo, maintindihan. The Lord is my provider, He will provide. Di ba? Kami po, kahit pastor na po kami, may pangailangan, may iwan na naman. Di ba? May registration yung iba kulang, Di ba? Ngayon, may baboy na tayo. Amen? Sahog na lang. The Lord will provide. Amen? Dati, naghahanap pa tayo ng baboy para may makain. The Lord will provide. And you cannot outgive God. The more you give, the more you can get sa Kanya. Ang gusto lang ng Panginoon manampalataya ka every day of your life. Huwag kayong kakapit sa Bombay. Ang taong nagigibig sa Bombay, kumakapit. Okay? Sa Diyos, kumakapit. Amen? Manampalataya, ayun po yung kaibahan noon. Minomold po yan. Sige na, kung bumigay ngayon, sa susunod ulit. Mayroon pa naman pangangailangan sa susunod, di ba? Hindi po nauubos ang pangangailangan. Pero ang minomold sa atin ay yung pananampalataya natin na hindi tayo asa. Hindi tayo kakapit sa patalim. Hindi tayo kakapit kung ano-kanino. Bagamat may kakayanan tayo, sila, ang tuon ng ating pananaw ay sa Panginoong Hesus pa rin. Amen po ba? Amen? May kakayanan tayo, may talino, may lakas, may dating pera. Pero wag po tayong magtiwala sa sarili natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Marami po nagtiwala sa sarili, nakundoy lamang, ubos lang. Sabi mong arilian, isang dilubyo lamang, asan? Sunugan at manunumbalik sa iyong pag-ibig. Kailangan yun, amen po ba? Kailangan yun. Hindi natin pinagtatawanan niya, pero nakakatawa minsan, di ba? Ang buhay natin. Nakakatawa. Ayun na naman si kapatid kasi, Courtney, parang binubulungan mo. Dinadasalan mo. Pag gano'n, walang gano'n sa church, no? Iba pray, tongues na lang. The realms of understanding. Jesus is my provider. Nanggagaling sa Kanya ang lahat. Kaya nga ibig sabihin ng God, source. Hindi po name ang God. God means source, no? Attributes niya. Hindi niya yung pangalan. Ang pangalan niya ay the beginning, Elohim, provider, the Holy Spirit, God the Son, God the Father, God the Holy Spirit. Huwag niyo nang intindihin kung paano naging tatlo ay isa yung tatlo. Isipin niyo lang, 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Maintindihan ng iba eh. Paano naging tao? Diyos si Jesus, tao lang siya. Ang hirap nga naman intindihin. Napakalaking Diyos, biglang lumihit. Hindi lang ganun eh. Tanggapin mo na Diyos siya. Sinasamba mo nga si Jesus eh. E di, sabi ng leader niyo, sambahin. E di, sino ba sinasamba? Ang Diyos. Amen? Ay doon yun pagka sinamba mo tao, kaya hindi po sinasamba si Maria. Hindi po sinasamba si San Pedro o sino-sino po Poncio Pilato. Ang sinasamba lamang ay si Jesus. Amen po ba? Amen. Diyos na nagkatawang tao. Amen. Napakilala sa inyo. The way, the truth, and the life, the are provide. Huwag tayo magmamalaki kahit meron ka. Ang Panginoon ang provider natin. Sa pagkalaman niyo ang Diyos ay Diyos sa kayusan, kaya naayos ito ng Panginoon sa ating buhay. Kaya huwag kayong magpalisan sa mga bagay dito sa ito. Huwag kayong mag-alala na kung ano ang kakainin niyo, kung ano yung susutin, kung ano ang iyong kinabukasan. He holds the future. Sa Panginoon, unahin ninyo ang kanyang kaya. Ibig sabihin, buhay, unahin nyo sa Panginoon. Unahin nyo. Focus on your personal growth because you can only serve the world at your best. Unahin ninyo ang buhay niyo sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos, isipin niyo sa inyo. Mga ginagawa, Matthew 6:31-34, ano sabi diyan? Mateo 6:31-34. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo ay tapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Let tomorrow worry about itself. Nag-aalala ka lang agad sa future mo, nasira ng buhay mo ngayong araw na ito. Mahalaga po ang pagsimba, amen? Mahalaga po ang pagdalo sa gawain. Huwag mong alalahanin ang Lunes mo. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo muna. Dahil pag ang pagpapala ay dadaloy matapos ang Panginoon maging sentro ng iyong buhay. Pag naging Jesus be the center of your life, you have nothing to worry about. Talagang
Ang lahat ay nakasentro sa Kanya mo makukuha. Hindi sa pastor, hindi sa trabaho mo, hindi sa mga negosyo mo. Asensado ang negosyo mo ngayon, hindi mo alam. Crisis, gera. Kaya huwag tayong magtiwala sa sarili nating lakas. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Siya ay ang iyong provider, magkakaroon kayo ng honor sa Panginoon. Amen? Hindi lamang banal na pagkatakot, hindi lamang sinusunod ang Panginoon, kundi binibigyan ng honor ninyo siya sa iyong buhay. When you honor God in your life, ibig sabihin, it will become part of your life sa iyong buhay na siya ang mahalaga, siya ay paglalaman at ay uunahin at magiging sentro ng iyong buhay. Hindi ka nag-aalala, ino-honor mo siya. Yes, with your wealth. You honor Him with your life. You honor Him with your strength. Siya nagbibigay ng lakas eh. Kaya inuuna mo siya. Mulat ng mata, langit na kata. Masaya ka na. Masaya pag mulat mo lang ng mata mo. Siya na una mo, mabata sa Kanya. Ang papasala, you honor Him with your wealth. You honor Him with your life. Pag tinataas mo siya, sabi ng Panginoon, itataas ka rin niya. Ang kumikilala sa akin sa gitna ng marami tayo, kikilala-lalanin ko sa langit. Eh kung ikinakaya mo siya, hindi ka nagpe-pray, pagkakain na, laman ka na lang. Kain ka agad, di ka man lang ino-honor. Honor, whether you eat or drink. Mag-pray tayo, pray mo tayo, pwede sa pray. Ako, kahit nililibre ako ng boss ko, nagpe-pray ako. O pag-pray po mo na rin, mataas yun, mayaman siya. Pero siya nang libre sa akin, ako nagpe-pray. Alam naman siya pa mag-pray. Pero sabi hindi mo kakaya. Nasa shakes kayo, magpe-pray, lalakasan mo boses mo, di ba? Lord, libre pa ako sa susunod. Di ba? Libre. Pag-pray mo, Lord, salamat po, pagpalain niyo po, madala. You honor God sa iyong prayer. Amen po ba? Amen. With your wealth, with your things, whether you eat or drink, honor Him, honor your God, honor Jesus. Mahalaga ang pag-honor sa Panginoon kung paano igalang ang magulang dito sa lupa, kung paano igalang ang mga magulang sa espiritual, mas bigyan ninyo ng honor, Panginoon, sa inyong buhay. Amen? Ibig sabihin, bigyan nyo ng pagpapalaga ang Diyos sa bawat parte ng iyong buhay. Kung paano nyo ginagalang ang parents nyo, the Lord, dito sa lupa, ganun din, reflection po yan. If you are honoring God, really honoring your God, it will reflect you outside in physical. You honor nyo rin ang parents nyo. Actually, talaga, you do not honor your God. Binabastos mo siya, kaya ang binabastos mo rin ang mga tao, magulang mo. Ganun, reflection po yun. Kasi kung ikaw ay talagang honorable person, ikaw ay respectable person, talagang may mga Chinese magagaling dito eh. Mga pinikilala nila yung mga matatanda sa kanilang dinuno. Pinagagaling mga ancestor nila. Inagalang yan. Hindi lang pagmano, kundi sa puso, sa isip. Pag totoo mong ginagalang ang Diyos, magre-reflect yan, nagagalang mo rin kapwa mo dito sa lupa. Automatic po yan. Paano mong mamahalin ang Diyos na di mo nakikita? Ngayon yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo mamahal-mahal. Hypocrites, that's ka-hypocrite. Kaya bastos ka sa lupa, binabastos mo rin ang Diyos. Ganun lang po yun. There's no other way around. Pero, pag ikaw talaga, with your lips honoring Him, His Majesty, He is the King of Kings, He is the Lord. Ang bawat kilos galaw mo ay honorable din, talagang hindi bastusin, di ba? Ang bawat kilos mo ay nagbibigay kaluguran sa hari. Amen po ba? Amen. Nalulugod ba ang Diyos sa bawat galaw ko? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga salita ko? You check and balance ang lahat, di ba? Inaayos mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapwa mo. Sa bawat gagawa ng iyong kamay, bigyan nyo ng honor ng Panginoon. Isang parte ito na pagdala ng inyong mga ikapu sa Kanya. Sa pamagitan ng ginagalang ninyo ang Kanyang mga katusan, ang prinsipyo ng Diyos at nais sa Panginoon na higit pa rito ang pag-honor ninyo sa Kanya. Proverbs 3:9-10, honor the Lord from your wealth. Kawikaan 3:9-10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ang iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Silan ng inumin ay hindi matutuyuan. Tingnan nyo yan, hindi ka matutuyuan. Kaya ang goal natin, honor God.
with your wealth. Honor God in everything you have. Nalulugod ba ang Lord sa palit-palit na asawa? Di ba? Uso daw dyan kapitbahay. Na-honor ba ang Lord ng ganon? Nalulugod ba ang Diyos sa kasalanan? Nalulugod ba ang Diyos? Nag-aaral ka sa salita ng Diyos, puro ka cellphone dyan sa likod? Nalulugod na honor ba ang Lord ng ganyan? Binabastos mo ang gawain. God is not honored of what you are doing. Na-honor ba ang God sa ating mga gawa? Are you attentive? It's a matter of the heart, no? Nasa inyong puso yan. Pagkakausap niyo siya, iba ba ang iniisip niyo? God is a jealous God. Pagkausap niyo ang Diyos, magulang mo, di ba? Dapat nakatingin ka o attentive ka sa teacher mo, di ba? Pagka nagsasalita ang teacher, kung hindi, mabato ka ng pisara, di ba? O, eraser. 1 Corinthians 10:31, ano sabi? 32:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ipaparangalan niyo siya. Sa kaliitan, di ba? Umiinom ka lang, kailangan parangalan. Napanood nyo kanina, di ba? Pinag-pray niya, ano? Tapos yung isang pagkain, di pinag-pray. Yung naging organic, yung pinag-pray. Tatanggal yung mga preservatives. Pinag-pray po, di ba? Na-honor si God dun eh. Lord, bless this food. Tayo, advance. Sprinkle the golden flakes of God. Pag may nilagay, ang mangkukulam. Kaya huwag kayong kain ng kain sa labas. Basta-basta. Hanggat di nyo alam. Pag pray nyo yun, amen? Hahawakan nyo. I-bless nyo. Na-glorify na yung pagkain. Na-glorify pa si God. Lahat ng galaw nyo, weather na eh. Weather. Ano man ang ginagawa nyo, huwag kayong mahihiya. May dala po dapat kayo ng prayer of acceptance o prayer of confession. Palitan nyo na. Panalangin, pagsisisi, pag-aamin. Kasi kailangan ng tao ay makakonekta muli sa Diyos dahil yun ang nawala. Yung pananampalataya niya for him to know that God is our provider. Kailangan mamold yun sa ating faith, ating paniniwala bago siya for without faith is impossible to please Him. Di ba? Parang natin, bigla kayo ngayon naayos. Amen po ba? May mga testimony tayo. Kaysa dating buhay nyo, magpapakamatay kayo. Tapos ngayon nakakilala kayo sa Panginoon. Ayaw nyo nang gamitin ang buhay nyo sa Lord. Pero dati, patapon ang buhay. Dati walang kwenta ang buhay. Nung binigyan ng kwenta ng Diyos, ayaw na ibigay ang buhay. Sa akin na to. Magamit yan, sa'yo palang mabuhay. Paggamit tayo sa Lord, manampalataya tayo sa Kanya. Ipangaral natin ang Diyos ang nagpo-provide. Kaso nga lang, hindi siya genie na kailangan mamold ang faith niyo po. Magtiwala kayo sa Kanya. Ito, yung puso. Kaya niyang ibigay lahat. Amen po ba? Kaya ibigay. Lalo na kung pinanganak kayo sa mayamang ng lahi, di ba? Kaya. Pero ang mahalaga po, kahit makamtan niyo lahat, pero malayo kayo sa Diyos, wala rin. Kaya ibigay lahat yan, pero yung mahalaga sa Lord sa iyo, yung puso mo, yung pananampalataya mo, na kanino ka ba? Ano ba minamahal mo? Pera-pera ka lang ba? Ano kala mo sa akin, Genie? Ginawa mo pa akong Diyos, may puso damdamin siya. Pero ang gusto mo, pera-pera. Hindi po ganun ang Diyos. God cannot be mocked. Hindi pwedeng anuhin ng Diyos. Ano gano'n ng mock? Loko-lokohin o kung ano. May damdamin siya, tapat siya. Kahit nga tayo hindi tapat, pero ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ninyo ay tumakas sa inyo at hindi kayo bayaan ng Panginoon. Tanin nyo ang anak ng Panginoon na hindi niya pinabayaan kaya yung last labors, Psalm 37:25 sabi. 37:25. Mula pagkabata at ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Amen. Sa lahat ng oras, sa ang palad, sa pagkakaloob ng sa mga mahirap, pagpapalailaan ng kanilang mga anak. Amen. 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 Amen po ba? Amen. Generational to. Kaya manampalataya po kayo. Huwag kayong hihinto. Huwag kayong hihinto. Tuloy-tuloy. Ipo-provide. God is our provider. He will provide. Ito yung mga addict po, di ba? Ang mga anak nila nagiging swindler, karnapper. Pero yung mga anak ng Diyos, pagka nag-anak po yan, generational, mga doktor, matataas sa lipunan, generational po siya. Kasi nagtitiwala sila kay Yahweh. Nagtitiwala sa bundok ni Yahweh, may nakalaan. Jesus is our provider, Jehovah Jireh. Ang prayer po natin ngayon, lagay ko sa ating GC, bawat isipan ay upang may ilagay sa kanyang puso, Panginoon ang nagpo-provide.